So, PBA Philippine Cup Finals, 50th season, yung laban ng TNT at saka SMB yung rematch. So, yung sinasabi nga ni Coach Jerry Esplana na baka umabot ng Game 7 to may probability o posible dahil sa matinding, dikit yung laro. 94-91 lang yung score. Pero ang kaganda, although maganda yung ginawa ng San Miguel, no? Proof na yung kanilang depth roster, yung kanilang bench depth, nagagamit pa rin nila dahil 3 lang yung lamang ng kalaban. Pero hindi sila nanalo because of one critical factor. Yung TNT, nag-iba ng first 5. Yung usual first 5 nila, meron silang binago. And that kept TNT surprised, no? Hindi nila akalain na gagamitin si Enciso at saka si Aurin as starter itong game 1. So nung first half, madali ang offense ng TNT kasi siyempre medyo nakakuha sila ng buwelo eh. Hindi na alaman ng San Miguel yun. At saka siyempre yung depensa rin ni Simon Enciso, kung si Chris Rosa nagpapahirap sa kalaban, pinahirapan naman siya ni Enciso at least, no? At saka yung first shot, yung first 2 points ng TNT na score ni Aurin, which is taga rito, kapitbahay ko lang siya, no? Yung first basket, siya yung nakascore ng first 2 points. Hindi yung iniwang 3 ni Coach Chot Reyes na usual lang i-score. Si Kim Aurin yung i-score. Although, scorer si Kim Aurin talaga, pero hindi mo aasahan na mag-i-start siya. So, medyo nabulaga si Coach Leo doon. Umabol ang San Miguel, pero yung kanilang bench player na inaasahan, medyo malamya ang laro. Hindi masyadong uminit o nagpakita. Swerte na lang tayo kaya nakahabol yung San Miguel dahil double figures pareho yung nagpapalitan sa sentro, si Mo Tautua tsaka si Junmar. Pinagsabay nga sila eh. So wala na tayong mahihingi dun sa dalawang big man, no? Umiscore na sila. So yung ibang players na lang ang kailangan dumiin pa mas lalo. Kung hindi dahil sa puntos ni Mo, malamang natambakan yung San Miguel. So, yun lang nakikita natin sa game na to. Konting panggulat at saka syempre, the Kelly factor. The Kelly Williams factor. Na parang, ang ginagawa niya is, they are making the court on a 3-on-2. Yung play ng Golden State na hinahanap na lang nila dahil nagpo-force switch, napipilitan na mag-collapse kay Kelly and then Kelly can drop off to an open BGR. So parang yun yung play ng Golden State na sinishrink yung half court into a 3-on-2 na may advantage yung TNT. Dahil dun sa collapsing defense ng SMB na napipilit dahil sa switch. No, kailangan tulungan ni Junmar yung nang lumalabas dun sa peak, and then si Mo kailangan mag-recover dun sa tao ni Junmar. So parang ganun yung nangyayari. So yun yung usual na sistema at saka syempre yung speed advantage ni Kelly Williams over the big man ng San Miguel. So yun lang pa.